Mag-iisang linggo nang nakalaya si Primo. Isa siyang ex-convict na ngayon ay nagbabagong buhay at kailangan ng maghanap ng trabaho para mabuhay ang sarili. Dati siyang master chef sa isang sikat na restaurant at dahil sa pagtatanggol niya sa kasamahan sa trabaho noon ay napahamak siya at nakulong. Ngayon ay kailangan niyang harapin ang bagong buhay sa labas ng bilangguan, kaya isang araw ay sinubukan niyang mag-apply. Napansin niyang isang nakasulat sa labas ng isang malaking restaurant na nangangailangan ng cook. Pumasok siya roon at nagtanong. Maraming tao sa labas at mukhang dinadayo ang restaurant na yun. Hello po, magandang umaga. Bati niya sa waitress. Ano yon? Iritadong tanong ng waitress na mukhang pagod na. Nakita ko kasi sa labas na nangangailangan kayo ng cook. Mag-a-apply sana ako. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Sandali tatawagin ko lang ang master chef namin. Siya kasi ang pipili na magiging assistant niya sa darating na competition. Naiwan siyang nakatayo at pinagmamasdan ng paligid. Maraming tao doon. Ngunit napansin niyang kahit maraming kumakain ay hindi nauubos ang pagkain at iniiwan lang. Pumasok ka doon at kakausapin ka. Wika ng waitress sa kanya sabay turo ng isang pinto. Saka ito tumalikod. Kaagad namang sumunod si Primo at pumasok sa pinto na tinuro nito. Magandang araw po, ma'am. Bati ni Primo sa babaeng naroon sa back kitchen. Marunong ka bang magluto? Tanong nito. Opo, yun po talaga ang trabaho ko. Tell me about yourself at ibigay mo sa akin ang resume mo. Kinabahan si Primo. Naisip niyang baka hindi siya tanggapin at husgahan siya ng babae. Subalit inabot pa rin niya ang resume niya. Dati po akong master chef at natanggal. Nakulong po kasi ako. Pag-amin niya, tumaas naman ang kilay ng babae. Magandang record mo sa trabaho at talagang well-experienced. Pero I'm sorry, hindi tinatangkilik ng restaurant na to ang mga kagaya mong ex-convict. Mahirap na, baka dito ka pa magkalat. Ma'am, hindi naman po sinadyang nangyari. Pagtatanggol po yun at pinagdusahan ko na po yun. Kahit na, baka walang kumain sa restaurant na to dahil lamang sa isang ex-convict ang cook. Sige na, lumabas ka na. Pagtataboy nito sa kanya, nakaramdam ng pagkapahiya si Primo, lalo pat may mga nakarinig. Narinig pa niya ang bulungan ng mga naroon sa kitchen. Nakakahiya raw umano na tanggapin siya dahil isa siyang mamamatay tao. Totoong nasaktan si Primo. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Laglag ang balikat na lumabas siya ng restaurant. Sa tapat noon ay may restaurant pang naroon at isa doon ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Malaking restaurant din yun, ngunit tila walang pumapasok at nangangailangan din ng master chef. Nag-aalinlangan si Primo kung mag-a-apply pa ba siya dahil baka katulad ding nauna ay mapahiya at pagtawanan din siya dahil lamang sa dati siyang bilanggo. Ngunit nilakasan niya ang loob. Last na iyon, kaya kapag hindi pa rin siya tinanggap, ay kahit anong trabaho na lang ang papasukin niya. Pagpasok niya ay wala siyang nakitang anumang server, maliban sa isang chef na nakatayo doon sa counter at may mga kasama na sa tingin niya ay dishwasher. Magandang umaga, mag-a-apply sana ako. Sabay-sabay na tumingin sa kanya mga ito. Maliit ang pasahod dito, bakit dito mo naisipan? Tanong noong dishwasher. Baka mabawasan ang sahod namin kapag tinanggap ka ni sir. Dagdag pa ng chef na nababakas ang pag-aalala sa itsura. Kahit maliit ang sweldo, okay lang. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Sagot ni Primo. Kahit nga yata pagkain at pamasahe lang, basta't maitawid lang ang pang-araw-araw ay papatusin na niya. Naubos na ang pera niyang tinabi na hiniram pa niya sa isang kakilala. Halika, sumunod ka sa akin. Pumasok sila sa mini office at naroon ang nakakasual suit na may edad na lalaki na sa tingin niya ay manager o may-ari ng restaurant. Sir Ocampo, may gusto mag-apply. Lumingon sa kanyang matanda. Nangamulata ito at mukhang namumblema. Magulo din ang mga papeles na naroon sa mesa nito. Sige, iwan mo na kami. Utos nito sa chef. Maupo ka. Anong pangalan mo? Primo Alcantara po. Anya sabay abot ng resume sa lalaki. Tumangutang mo ito bago nagsalita. Maliit ang starting salary namin.
Pero kapag maganda naman ang kita ng restaurant at dadagdagan ko ito, wala pong problema. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Matagal kang walang trabaho. Halos 6 na taon. Tanong nito habang nakatingin sa resume niya. Napalunok si Primo. Katulad kanina ay kinabahan siya. Sir, nakulong po kasi ako dahil sa pagtatanggol ko sa kasama ko. Pero pinagdusahan ko na po yun. Tumangutango ito. Alam mo Primo, ang pinoproblema ko, pabagsak na ang restaurant na to. Wala nang tumatangkilik at wala nang ganong kumakain. Hindi ko alam kung bakit pero nais kong kumuha ng isang master chef na mapagkakatiwalaan at masarap magluto. Nabuhayan ng loob si Primo. Tila pahiwatig ito na may pag-asa siyang matanggap. Kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon na magtrabaho dito, sisikapin ko pong matulungan ng restaurant na ito makabangon. Magtutulungan tayo para makabawi at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Sagot niya kay Mr. Ocampo. Ngumiti ito sa kanya. Gusto kitang subukan sa pagluluto. Sagot nito. Niligpit ang mga kalat sa table at niyaya siya sa kitchen. Napangiwi si Primo nang makita ang kalagayan ng kitchen. Magulo iyon at tambak ang hugasin. Pakiramdam niya ay tinatamad na ang mga empleyado roon dahil maliit ang sahod kaya binabawi sa trabaho. Kaya nakikita niyang walang pumapasok. Unang-una po dapat ay malinis ang kitchen. Mungkahi niya kay Mr. Ocampo. Agad naman itong tinawag ang dishwasher para paglinisin doon. Napansin din niyang walang naglilinis kahit waitress o waiter sa restaurant na yon. Dati mabenta at binabalikan ng chow fan ng restaurant na to. Gusto ko magluto ka ng 3 ganong putahe at ialok at ipapatikim natin sa mga dumadaan sa labas. Kapag nasarapan sila at nangakong babalik, saka kita tatanggapin. Kaagad na pumayag si Primo. Alam niya sa sarili na sisiw lang sa kanya ang pagluluto nun. Ngunit hindi na niya isinatinig. Kagawin niya na lang. Mabilis na nagluto si Primo ng 3 klaseng chow fan at ipinamahagi sa mga dumadaan bilang free taste. Paraan na rin yun para pasukin sila at balikan ng mga nakatikim. Natuwa si Primo dahil nagustuhan yun ng mga nakatikim. Saglit lang naubos kaagad. Nangako ang mga ito na babalik doon upang kumain. Natuwa at namangha ang may-ari na si Mr. Ocampo. Tinikban din nila ang tinira sa kitchen para makasiguro ng lasa. Masarap nga. Tumangutango nitong sabi. Maraming salamat po Mr. Ocampo. Bukas, pwede ka na magsimula. Sabi nito sa kanya na ikinatuwa ni Primo. Kinabukasan, maagang pumasok si Primo. Hindi niya inisip ang sasahurin at pagod niya. Ang importante ay may trabaho siya at makakakain ng maayos. Siya ang tumayong master chef ng restaurant at assistant ng dating cook doon. Binigyan din siya ni Mr. Ocampo ng pahintulot na mag-utos at gawin ang nararapat sa ikaakaayos ng restaurant nila. Sinipagan ni Primo sa pagtatrabaho, hindi lang sa sarap at kalidad ng lasa ng niluluto niya, kundi pati ang kalinisan at kaayusan ng restaurant. At dahil walang budget para sa tauhan, ay ang assistant ang nagsiserve at ang dishwasher ang naglilinis kapag sarado na ang restaurant at tulong-tulong sila sa paglilinis. Lihim na kinainggitan si Primo ng dating cook at balak siraan dahil sa mga papuri na natatanggap nito sa kanilang boss. Pag-serve mo na to, baka mainip ang customer. Utos niya sa assistant. Tumalima naman ito, ngunit may maitim na binabalak. Palihim niyang nilagyan ng ipis ang pagkain bago sinerve. Maya-maya lang ay nagtititili ang babaeng binigyan nun, kaya agad na lumabas si Primo. Bakit? Anong problema? Tanong niya. May ipis sa pagkain binigay sa akin! Nandidiring turo nito sa pagkain. Tumingin si Primo sa kanyang assistant na hindi makatingin sa kanya. Alam niyang ito ang may kagagawan. Ma'am, wala ho yun kanina bago ko binigay sa nag-serve sa inyo. Anong ibig sabihin nito? Galit na sambit ng babae. Sakto namang dumating si Mr. Ocampo at nadatna ng eksena. Naniniwala akong walang kasalanan nitong master chef ko. Sabi ni Mr. Ocampo. Ay hindi ko pa napansin na may ipis sa pagkain. Basta sinunod ko lang si Primo na iserve ko yan. Nakalimutan mo yata, may CCTV pa rin sa restaurant na to. Nagulat ang assistant ni Primo. Ang akala ko po, matagal nang sira at hindi gumagana ang mga CCTV camera sa restaurant na to.
Nagbakas ang pagkabahala sa itsura ng assistant. Yun ang akala mo. Pinaayos ko na to at nakamonitor ang lahat dito sa cellphone ko. Kaya umamin na ang may kasalanan at humingi ng dispensa sa customer. Saad pa ni Mr. Ocampo. Natigilan ng assistant. Maya-maya lang ay umiyak ito at humingi ng tawad at nakiusap na huwag umano siyang tatanggalin. Pasensya na po kayo, ma'am. Kung hindi po kayo nagmamadali, papalitan ko na lang po yung pagkain at ako po mismo magsiserve sa inyo. Hindi naman ako nagmamadali. Sige, hihintayin ko na lang. Tumalikod na si Primo at muling nagluto. Hindi na lang niya pinansin ng assistant. Sumunod naman ito sa kanya at humingi ng tawad. Pasensya ka na, Primo. Nainggit lang naman ako sa'yo eh. Dahil ikaw na ex-convict lang ang pumalit sa pwesto ko. Wala kang dapat ikainggit. Ikaw na rin ang nagsabi na ex-convict ako. Ginagawa ko lang trabaho ko. Kaya imbis na magsiraan, magtrabaho at pag-usayan natin para sa ikabubuti ng restaurant. Dahil kapag gumanda ang sales natin, tayo din na makikinabang dahil tataasan ng sahod natin. Mabait si Mr. Ocampo at swerte tayo sa kanya. Yumuko at tumango sa kanya ang assistant. Nahihiya ito sa kanyang ginawa at sa sarili. Mabuti na lang at hindi ito tinanggal. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting nagkaroon ng sigla ang restaurant. Dumami ulit ang mga tao na kumakain at binabalik-balikan sila. Dahil na rin sa pagtutulungan nila, nagdagdag na rin si Mr. Ocampo ng mga empleyado, taga-serve at cashier na dating ginagawa ni Mr. Ocampo dahil nga nagtitipid siya dati. Paunti-unti ay tumaas ang sahod. Kaya nagulat ang ilan nilang kapitbahay na restaurant na takang-taka sa pagbabago nila. Marahil ay napansin ng mga ito na nabawasan ng mga kumakain sa kanila, lalo na ang unang pinag-applyan ni Primo na sinadya pang pumunta roon at tikman ang pagkain nila. Ikaw? Ikaw ang nagluto ng pagkain to? Gulat na tanong ng babaeng master chef sa kabilang restaurant kay Primo nang makita siya nito. Opo, ma'am. Sagot niya. Eh hindi ba tinanggihan kita roon? Oo nga po, pero tinanggap nila ako rito. Eh hindi ba't ex-convict ka? Baka malaso na mga kumakain dito. Sabi ni Do na sinadya pang lakasan ng boses. Opo, pero mabuti po akong tao. May dating bilanggo ba na mabuting tao? Parang wala. Sabay tawa nito. Mabuti na lang at dumating si Mr. Ocampo para ipagtanggol siya. Tinanggap ko siya rito, hindi para husgahan siya, kundi para bigyan siya ng pagkakataon at pinatunayan naman niyang karapat-dapat siya. Mahusay si Primo, hindi lang sa pagluluto kundi sa pamamahala. Sumimangot ang babae at tumayo. Ang tabang ng pagkain niyo rito. Sabi pa nito bago tuluyang umalis. Natawa na lang si Mr. Ocampo sa sinabi nito. Siya nga pala, Primo. Oh, mid-year bonus mo. Sabay abot ng sobre sa kanya. Salamat po, Mr. Ocampo. Kahit 5 buwan pa lang po ako dito. Deserve mo yan. Maraming salamat po. Pagkalipas ng 1 buwan ay nakatanggap ng alok si Primo mula sa kabilang restaurant. Malaking sahod kapalit ng paglipat niya. At pati na rin sa iba't ibang restaurant. Subalit mas pinili niyang magstay kay Mr. Ocampo. Kahit sinabi nitong hindi siya pipigilan nito. Mas importante kay Primo ang bumuos sa kanya muli kaysa sa malaking halaga. Kaya mas pinili niyang doon manatili at magsilbi. Mabait na boss si Mr. Ocampo at malaki ang pasasalamat niya dito. Sumali sila sa iba't ibang food competition at maraming beses na nanalo. Kaya humakot ng award ang restaurant at nakilala ang mga ito. Lumago at nagkaroon ng iba't ibang branch. At hanggang dito na lang po ang magandang istoryang ito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam! Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!